I hope and pray na hindi kayo mahihiya, no, na mag-enroll saan? Sa ating ALS. Amen? Yung ating, what is that? Ano yun? Massage therapy. Sino-sino rito yung nag-enroll? Let me see your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parang, 14. O, 14. O, plus pa yung mga estudyante. Meron po, di ba may mga estudyante pa? Oh, so palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, tawag dito, grabe yung favor ng Lord sa atin. Alam nyo ba na libre yun? Tama? But listen to me, ito yung sabi ko doon sa teacher. Huwag nyo pong, tanggihan, tama, Kala ko huwag tanggapin huwag nyo pong tanggihan kung meron po kaming maibibigay sa inyo. Amen? That's why sa lahat ng mga mag-enroll, any amount, tawag dito, maglagay tayo ng box, pagpasok, dyan, ilagay na natin, any amount, ilagay na natin doon para hindi na kinakailangan mag-collecta. Pwede po ba yun? Maglagay tayo ng box dyan, siguraduhin nyo lang na i-secure nyo lang yung box, Kasi baka pag may naglapag and then may pumasok, kukuha, So, di ba? So, i-secure nyo lang yung box. Why? Kasi para at least, hindi naman nakakaya, masagot man natin kahit yung pamasahe niya. Tama ho ba? Magkaroon naman tayo ng, alam nyo yun, hindi naman libre yung, sa tingin nyo ba, sa Imus pa siya nakatira, maglalakad yun mula doon hanggang dito? Mahiya naman tayo din. Amen. If you think you are blessed, and you are blessed sa araw na yon, if you think that you have an extra money, give your best. Tama po ba? Yung hindi na natin kinakailangan pa, sapilitan o sampilitan. Diba? Pakiusap ko, at least, wag naman piso-piso ilagay natin every Saturday. Maaari ho ba? Wag naman. Kung sa tingin natin, meron tayo higher than 5 pesos, or kung talagang higher yung 5 pesos natin, then walang problema. Okay po ba yun? But if you think na meron tayong capacity na i-bless siya, then mas maganda. Always remember, mas mabuti na magbigay. Tama po ba? Tama po ba? Mas mabuti na tayo yung magbibigay. In fact, Kristiyano rin yun. So, kapon nga nung kausap namin siya, tawag dito, meron siyang testimony, di ba? Na tawag dito, papunta rito, wala talaga siyang pamasahe. Pero yun nga, tawag dito, nagpe-pray siya sa Lord, and then may tumawag sa kanya nung umaga, so nakapag-massage siya, then nabigyan siya ng blessing din, that's why meron siyang pamasahe. Amen. You know what? Huwag natin, tawag dito, hayaan na lalabas dito yung tao na hindi natin siya na-bless. Kahit sa anong bagay o paraan. Malinaw ho ba? So, pakiusap ko, kung nag-iisip tayo, paano natin mabibigay yung pledges natin, you know what? Ito yung isang bagay na kung saan, tawag dito, mismo ang church ay tumutulong sa bawat isa para tayo ay merong gagawin. Lalo na ngayon yung mga estudyante, wala kayong pasok kasi summer. Listen, magandang ano yan? Magandang income yan. Tama ba? Diba? Tama mali? Huwag nyo lang ubusin yung mga kapatiran dito, okay? Biro lang. It's okay. Nasa inyo na yan. Nasa inyo pag-uusap na yan. Amen. So, kung gusto nyo magpaskil sa labas ng bahay nyo, then go. Gusto nyo magpaskil sa barangay, go. Gusto nyo magpaskil sa presinto, then go. Lagyan nyo lang ng picture. Amen. Huwag nyo lang lagyan wanted. So, malinaw po ba? Alam nyo, tawag dito, I hope and pray na kayo na naririto 100% na naiintindihan nyo yung sinasabi ko. By next year, tawag dito, kung makakalipat na tayo next year, I tell you, malaki-laking pera ang kinakailangan natin. Alam nyo ba yon? Hindi lang leaders ang kausap ko rito, tayong lahat. Malinaw po. When I say tayong lahat, ibig sabihin ngayon meron kayong dapat gawin. Ngayon, meron tayong dapat gawin. Malinaw po ba? Malinaw po ba sa atin? You know what? Huwag na nating isipin, tawag dito, yung mga
kung paano, ito yung mga binibigay sa ating example. Amen. No, ito yung mga halimbawa na binibigay sa atin. Mag-enroll tayo. Makikinabang kayo ng malaki. Amen? Hallelujah. So, I hope and pray na nagkakaunawaan po tayo sa bagay na ito. Amen? So, look at this. No? So, if you're going to read verse 18, sabi rito, huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin kapag kumuha kayo ng anuman, anuman kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Is that true? Is that true? What is our number 2? We will not have a problem of obeying if our mind is totally changed. Amen? Amen? That's why look at, no, malinaw yung instruction din o yung warning din ni Joshua. Tama po ba? Sabi nito, huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Amen. Look at here on verse 19. Ngunit, ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman. 20. Hinipan nga ng mga serdote ang mga tambuli at nagsigawan ng mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga muog ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila nang walang sagabal at naagaw nila ang lungsod. Are you with me? No? Remember, no, the 2 types of leadership na binahagi ko sa inyo? I think last month. Amen? What is that? Joshua, no, type of leadership is what? No? Joshua organized and empowered the people, no, to empower the people equipping for war. Are you with me? No? So si Joshua o yung Joshua type of leadership, no, preparing the people para saan? And equipping the people for war. Are you with me? Are you with me? No? So dito makikita mo na yung Joshua type of leadership, no, si Joshua at yung mga tao na nasa kanyang likuran, na kanyang pinangungunahan, makikita mo na alam nila kung paano umabante. Hindi lang sila nandoon sa isang lugar, naghihintay sila na may bumagsak. Na kung ano man, na hinihintay nila mula sa kalangitan. No. Pero sila, alam nila kung paano makinig sa Diyos. Alam nila kung paano sumunod sa Diyos. At alam din nila na ipatupad kung ano ang kanilang tinanggap sa Diyos. Amen. I hope and pray na ganitong uri mga mananampalataya ang makita ng Diyos at matagpuan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hello? It's because kung hindi ganitong uri mananampalataya ang makikita sa atin, now, ano ang ginagawa natin? Nagme-maintain? Bakit ka nagme-maintain? Hinihintay natin na tumanda tayong lahat, magkaedad tayong lahat, pumuti ang buhok nating lahat. Para saan? Para isa-isa, matepok tayo, mamatay tayo? I tell you. Tama ba? It's because if you remember, sa sinabi ko sa inyo, no, sa time ni Moses, ano nangyari? Ang nangyari, listen to me, no, for 40 years, hinayaan ng Diyos na ang bansang Israel ay magpaikot-ikot sa ilang. Is that true? Ano ang ginawa ng Diyos? Remember, pagkatapos nilang labagin kung ano yung kalooban ng Diyos, excuse me. Hinayaan ng Diyos na sila'y magpaikot-ikot sa ilang. Remember that? No? Why? Upang sa ganun maubos sila. Is that in your Bible? Para maubos sila. No, why? It's because alam ng Diyos kung gaano katitigas ng ulo ang mga tao na yon. In fact, sinabi na nga ng Panginoon, no, kay Moses, na lingkod ng Diyos, no, lilipunin ko ang bansang ito. At sa lahi mo magmumula ang panibagong bansa. Is that right? Kaso, hindi pumayag sino? Si Moses. Amen? That's why, makikita mo, no,
na for 40 years, hinayaan ng Diyos na ang bansang Israel ay magpaikot-ikot saan sa ilang para maubos sila. I hope and pray, no, na hindi natin nakikita ang sarili natin sa ganyang kalalagayan. Bakit ka na sa church? Para i-maintain mo yung pananampalataya mo? No. Bakit ka na sa church? Para masabi, tawag dito na ikaw ay member ng church na ito? No. Dahil hindi natin kailangan ng membership. Ang kailangan natin dito ay ma-build ang bawat isa sa atin as a sons and daughters of God here in the house of the Lord. Tama po ba? Listen, sa pamilya mo ba mayroong membership? Listen to me. Sa pamilya ba natin mayroong membership? Wala. Paano mo i-recognize ang iyong mga anak? Anak. Pero hindi ibig sabihin na member sila ng organization. Are you with me? Pag sinabing anak, anak mo sila, laman sila ng iyong laman, at, no, buto sila ng iyong buto. Is that true? No? That's why it's the same in the house of the Lord. Hindi kailangan ng Diyos ang members, ang kailangan ng Diyos sons. Why? It's because merong purpose ang Diyos sa anak ng Diyos. Remember? Jesus is what? Is the perfect blueprint sa buhay natin. He is the Son of God. Now, nakita natin kung paano mag-perform, kung paano lumakad ang Panginoon Jesucristo 2,000 years ago dito sa ibabaw ng lupa. Mag-behave bilang isang anak ng Diyos. I hope and pray na nakikita natin yung sarili natin sa ganung bagay. Na ngayon, tayo lumalago saan? Sa lebelo ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Did you get this? Okay. Remember Joshua, type of leadership? No. Preparing and equipping the people of God for war. Amen. Moses' type of leadership, maintaining the people. Understand? Now write this down. No, continuation. Or next, if we want to possess the promises of God, we must go to war and fight for battle. Again, if we want to possess the promises of God, we must go to war and fight for battle. Amen. That's why, look at the attitude, no, sa time ni Joshua. Ang alin? Yung mga Israelita. Amen? They are equipped for battle. No? Ano man yung ipinangako ng Diyos na kanilang tinanggap, you know what? To possess that promises from God, you know what? Ano ang kinakailangan nilang gawin? No? Kinakailangan nila na pumunta sa digmaan. Pastor, ano ba yung sinasabi mong digmaan? Ibig sabihin, makikipaggera kami. Listen. Ang sinasabi ko, you know what? Alam mo dapat, no, na hindi ka lamang maging kampante sa iyong katatayuan ngayon bilang Kristiyano, subalit alam mo, you know what, kung paano makipaglaban. Ipaglaban mo kung ano yung binigay